mga kapatid, tapos na tayo sa private means of grace at pop quiz muna tayo. Ano yung mga private means of grace? So, ano yung po yung pinakapundasyon? Ay, primacy is yung word, di ba po? Pagkatapos po ay prayer. And then ano pa po yung intensified prayer? Fasting. Tapos ano pong sumunod? Discipling. Yun po yung diniscuss ni Deacon Leo. So yun po ay lahat ay private. Bilang ito ay pag-execute natin sa ating mga napag-aralan, alam po natin na ang salita ng Diyos ay ito ay comprehensive at gaya ng panalangin natin, kung ito ay sa ulo lang natin, hindi po natin ito, hindi tayo ahakbang sa kabanalan. Kaya nga sabi ni Pastor Noel, yung means of grace, ito yung execution. So, ang hope ko po, ang dalangin ko po ay tayo lahat as we study, ito ay talagang naisasagawa natin yung means which is alam natin, ako personally ay kapos, no? Never naman talaga tayo siguro magiging sabihin na 100%. So ngayon po, dadako na tayo sa corporate means of grace. So itong corporate means of grace, sinabi dito, together with the private, there are corporate means. So hindi lamang pang-isahan yung mga kasangkapan, meron ding corporate o pangkalahatan. So, in-emphasize po dito, sinabi yung together with the private, no po, together with the private. So, hindi natin pwedeng ibaliwala na either private or corporate lamang yung means of grace na ating tutuparin o ating kagampanan. Ngunit ito ay magkasama. So, wag po natin kalimutan yon. So, alam natin na yung counterpart po ng private is not public but corporate than communally. So, sinabi po dito, yung communally na sinasabi, yan po ay, tayo ay iisa. Kasi, for example po, kung tayo ay umattend, sabihin natin ng isang public speaker, no po, sabihin natin may mga forum o kaya may preacher from other country na magpipreach, yun po ay nasa public setting. Pero hindi yun nangangahulugan na yun ay corporate. Kasi ang corporate po is really one body within the church, within the local church. So, alam po natin na yung private means and corporate means are vitally linked. Gaya nga po nang nasabi ko kanina, hindi siya yung mamimili lamang tayo kung saan tayo atin. Ito po ay parehas na importante. Ito ay parehas na mahalaga dahil ito po ay nagko-complement. Kumbaga, hindi natin mabubuo yung ating hakbang sa holiness kung alin man sa mga ito ay ating papabayaan. Kaya lagi natin tandaan na hindi siya optional yung isa. Hindi siya either or, no po? Hindi siya yung sabihin natin na pwede kang mamili. At dito, isang punto natin na sinabi ni Pastor Noel po sa kanyang Christian Holiness na handbook is, we should not be covering up the lack of private engagement by only corporate involvement. Which is, mga kapatid, alam nyo po, tayo bilang mga makasalanan, ito yung isa sa mga temptation na nangyayari at nahuhulog tayo. Minsan inaasa natin na siguro po isang example, since maghapon naman ako sa church, yung next week ko, Monday to Friday ko, okay lang kahit medyo lax ako. No, dahil babawi naman ako next Sunday, maghapon ulit ako. So hindi po, no, hindi dapat i-cover up yung ating lack of engagement or lack of action sa private means by only doing yung corporate. Again, balanse po yan. But, to neglect the corporate by private engagements builds vulnerability. May panghihina daw po o merong
delikado o merong sabihin nating peril pag nineglect naman natin yung corporate at tayo ay sinabi nating solo flight na po sa ating pagdating sa means of grace. Dahil alam po natin na ang holiness, it's not only a private undertaking, it's also our corporate one. So, sabi dito, only conduct yourselves worthy of the gospel of Christ. So that when I come and see you, so yung sabi po dito, yourselves, yung you, na po, yung mga yun na yan po ay tumutukoy sa church, na po. So, sabi dyan na yung paglakad natin sa kabanalan, yan po ay hindi lamang pang-isahan, kundi pangkalahatan din, corporate din, na yung pong ating pagsasagawa ng corporate means of grace, ito ay essential para sa paglakad natin sa kabanalan. So, yung may babala po dyan, just private without corporate is equal to self-reliance. It is being immature and perilous o delikado po. Ulitin ko po, just private without corporate. Ano po yung sinabi dito sa 2 Peter 3:16? Medyo maliit, ano? Maliit po ba? Medyo maliit, ano? Sabi dito sa 16, as also in all his letters, speaking in them of these things, in which there are some things that are hard to understand. So meron daw mga bagay na mahirap intindihin, which the untaught and unstable distort. So yung untaught and unstable daw, dinidistort daw nila itong salita ng Panginoon kasi hindi nila maintindihan eh. As they do also the rest of the scriptures to their own destruction. So dahil ano sila, sabihin natin sila ay nakapanangan lamang sa kanilang sarili. No po, iniisip nila, sabi nga ni Pastor Noel sa kanyang pagdidiscuss ito, iniisip nila na kaya na nila. Hindi ko na kailangan ng corporate. Kaya ko na mag-self-study and all. Yun po ay isang immaturity at inilalagay natin inilalagay ng isang tao yung kanyang sarili sa delikadong kalagayan. So sabi ito, perilous. Ba't perilous? Kasi yung mga untaught at unstable, ano nangyari? Papunta sila sa destruction. Kaya, delikado po talaga yan, di ba? Na magkaroon lamang tayo ng self-reliance sa ating sarili. So, pinapakita po dito yung kahalagahan ng corporate means of grace. Na hindi po natin to pwedeng i-neglect, both private and corporate. So, ang pag-uusapan po natin is yung corporate means of grace, yan po ay nakasentro sa iglesia ng Panginoon. The agency mandated for corporate means is the church. So, itong church po, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Diyan nagsisimula yung corporate means. So, alam natin, Universal Church in Israel, all believers belong to the one church. Sabi dito sa John 10:16, and I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice, and they will become one flock with one shepherd. So, ang pinapakita po dito, yung Universal Church and Israel, although sila ay distinct, mamaya makita po natin na yung Universal Church, yun po yung katuparan ng Israel. So, dito sinasabi na all believers belong to one church. At dito sa John 10:16, sabi dito, I have other sheep that are not of this fold. Ano daw yung fold na yun? Itong fold na to, tumutukoy ito sa Israel. Na po? Yung other sheep, ito yung mga Gentiles. So, meron daw mga ibang tupa ang Panginoon na hindi kabilang sa fold, pero isasama niya. At ang huli, they will become one flock. Kaya, all believers, itong one flock, ito yung one church, which is the Universal Church. So, lahat po ng mananampalataya
Hudyo man o Hentil, sila po ay kabilang sa isang universal church ng Panginoon. So the church is not defined by one nation, which is that, alam po natin, ethnic Israel, but all gospel believers. Kaya nga, itong verse na sinabi din dito na, remember that you were at the time separate from Christ. Sino tong you? Yung mga Gentiles yan. Excluded from the people of Israel. Ngunit, ano pong ginawa ng Panginoon? But now, in Christ Jesus, you were previously far away, have been brought near by the blood of Christ. So, lahat po ng mananampalataya ng Panginoon ay kabilang na sa iglesia ng Diyos o ng Panginoon. Mamaya po, titignan natin difference between the universal church and local church. Pero, gusto lamang natin sabihin dito na while merong differentiation between universal church and Israel, lahat po ng mananampalataya sa mundong ito na nabubuhay, kabilang po sila sa universal church ng Panginoon. So, in-emphasize ko kanina, lahat ng mananampalataya na nabubuhay. Kasi po, sinabi rin sa ating study na they are the people of God on earth. Yung mga kabilang sa universal church, sila yung mga tao na nasa mundo pa, isang buhay pa. Distinct from spirits in heaven. Sinabi po yan sa Hebrews 12:23. Dito merong sinabi, isa, General Assembly and Church. So merong General Assembly, meron ding Church of the first one who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect. So ito yung mga nasa intermediate state na. Hindi na sila kabilang sa universal church kasi sila ay nasa intermediate state na. Ang kinoconsider lang na nasa universal church ay yung mga tao na nabubuhay pa sa mundong ito na namumuhay ng may pananampalataya sa Panginoon. So, yun po. Naman nakita natin na lahat ng mananampalataya kabilang po sa universal church. Ngayon, ang punto po natin, there is already existing unity of all true believers in the world. 1 Corinthians 1:2. Bakit po ito ay pinunto? Yung there is already existing unity of all true believers in the world. Kasi alam po natin, especially sa religious circle, lagi nilang sinasabi na magkaroon daw ng unity. Pero ang minimin talaga nila is set aside yung difference, no? Kung Catholic ka man, Islam ka man, o Christian ka, o Protestant ka, dapat daw mag-unite. Pero hindi po. Ang tunay na iglesia ng Panginoon, meron ng unity talaga between all the believers. Kaya nga po sabi dito, to the Church of God. Ito, Church of God which is in Corinth. So itong Church of God na ito ay local church na nasa Corinth. To those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling, with all who in every place call on the name of the Lord Jesus Christ, their Lord and ours. So lahat daw ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Kristo, sila ay kabilang sa iglesia ng Panginoon. So nandun na yung unity dahil may isa lamang tayong Panginoon. May isa lamang tayong Diyos. So in essence, nandun na yung unity natin in faith, in spirit. Na po? Ngunit alam natin, because of imperfections, we need to work out this unity. Kaya may exhortation din sa atin, sa Ephesians din na we need to always be united, no? I-work out po natin yung ating unity. So ano yung kaibahan ng universal church and local church? So, ito na lumabas na lahat, no? Dapat hindi pa ito lumabas eh. Okay lang. Yung universal church and local church, hindi po ang universal church ay grupo ng local church. Okay po? Bakit po nasabi yon? Ang universal church, alam po natin, ay, sinabi natin kanina, group of all believers.
Ngayon, ang local church po, ang local church ay believers and unbelievers. Di ba po? So, hindi siya yung grupo lamang ng mga local church. Pag pinagsama-sama mo, yun na yung universal church. Yun po yung isang main difference niya. Ang universal church, lahat yan ay believers lang. Okay? So, the local church manifests the universal church in a place. So, ibig sabihin, yung manifest, siya yung representative na yung local church, siya ay yung parang larawan ng universal church sa isang specific na lugar. Kaya nga sinabi dito, to the church of God who is at Corinth. Parang sinabi, to the church of God who is at Novaliches o CRC yun. Pwedeng ganon. So, ang local church dapat ay, ang sabi dito, the local church must resemble the universal in its qualities. So dahil mirror po ang local church ng universal church, dapat kung anong quality ng isang universal church, which sabi natin, group of believers, isa pong importante, actually, wala, lahat tayo ay halos covenant member dito, no? Pero ito po pinapakita, since the universal church are all sheep of Christ, the local must have regenerate membership. Ano po ibig sabihin? So, that's why po, tayo, may mga evangelistic class tayo. Ang membership po natin ay hindi pwedeng kung sino na lang, na meron tayong sinasabi natin na pagtuturo at sineshare natin sila ng gospel upang sa ating sabihing pag-examine sa kanilang pananampalataya, makita po talaga kung sila ay totoong mananampalataya o hindi. Although, syempre, hindi tayo magiging 100% na lahat ng tinatanggap natin ay totoong mananampalataya. Pero, dahil nga tayo, yung local church ay nire-resemble na yung quality ng universal, at ang universal ay lahat mananampalataya, dapat po, as much as possible, yung ating members sa ating local church ay mga mananampalataya din. So, ganun po ka-importante mga kapatid. Siguro pwedeng mag-share si Pastor Joey sa ilang examples. Gaya nga po ng nasabi ko kanina, hindi naman natin mape-perfect yan. Kasi hindi naman natin pwede ring sabihin na kailangan 5 years na dumaan ka sa pag-aaral para ka nag-college, bago ka ma-admit sa church namin. Hindi naman tayo pwedeng maging napaka-rigid at strict. At the same time, hindi naman tayo pwedeng maging loose. No po? So that's why yung ating, sabi natin, evangelistic Bible study, yun po ay structured na ipinapakita. Una, yung pagkamakasalanan ng tao, sino ba ang Diyos, ano ba ang kaligtasan. So yung mga basic na theology o statement of faith na pinangahawakan po ng ating iglesia, yun yung ating ginagamit na pangsuri sa kanila upang makita kung sila ba ay nasa pananampalataya. Hindi ibig sabihin perfect. Opo, hindi ibig sabihin perfecto yun. Kasi alam natin na sinabi rin ni Peter, di ba po, na they are not among us kasi they went out eh. Sabi nasa loob. Si John po ba yun? Pastor, si John, no? So, meron din mga nag-a-apostate. Ngunit, sinisikap po natin na yung sa ating membership ay makita talaga yung bunga ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, kung may kilala po kayo na sabihin natin nag-undergo ng membership class at marahil kung baka maka-encounter kayo na sila ay sabihin natin nananawa o nangihina o parang nagtatanong, kailangan pa ba yan? Ito po yung sagot na dahil ang Universal Church, lahat yan ay lupon ng mga tunay na mananampalataya at yun ay mini-mirror yun ng local church. So tayo rin, sa biyaya ng Panginoon, hanggat maaari, yung mga membro ay talagang mga tunay na mananampalataya. Kaya nga po, no local church will be perfect
will be a perfect manifestation of the universal church. Meron mga imperfections. Ngunit ang point is, yung assembly natin, yung ating pagtitipon, is assembly din ng universal church. So, ang pinaka-point po dito sa slide na to is yung kaibahan between universal church and local church. So, ano yung imperative? Ano yung kailangan? No po, ng sabihin natin, makinakailangan sa iglesia bilang ito ay corporate means of grace o ito yung sentro sa corporate means of grace. So, sinabi dito, every Christian is required to be a member of a local church. No po? So, napaka-importante po ng membership na hindi pwede, no po? Hindi pwede na ang isang tao na nagsasabing mananampalataya ay hindi magpapamiyembro sa iglesia. Yan nga yung laging ina-emphasize si Pastor Bill, no? Na magka na nagpapatumpik-tumpik ka pa, no po? Pero more than that, yung hamon is kung tayo ay tunay na mananampalataya, kung isang tao ay isang mananampalataya na, nandoon yung imperative o nandoon yung kahalagahan na siya ay maging miyembro ng local church. No po? Hindi naman kasi ano yung pwedeng maging ano yung pwedeng maging sabihin nating rason kung bakit hindi siya nagpapamiyembro base sa pinag-aralan natin so far. Ano po yung maaaring maging rason niya kung bakit ayaw niya magpamiyembro sa church base sa napag-aralan natin kanina? Well, pwede, pero ang isang pwede kasi niyang isipin, tunay na ako mananampalataya eh. So, kabilang na ako sa Universal Church. So, ba't ko pa kailangan umattend ng local church? Di ba po? Para? Kaya nga, yung tinatalakay natin, means of grace. Kasi doon masasala talaga. Gusto ko lang yung dagdag to. Sige po. Pero sabihin, kaya na-set ko kanina, yung ginagawang evaluation, na ang iba ay natatapon, hindi naman po perfect yun. Kumbaga, yun lang ang panunuri, bakit dun sa observahan sa aplikante na maging member, na kung talagang genuine na kanyang conversion. Pero kung talagang doon bakay doon sa pag-evaluate at kataya yung kanyang pananampalataya, kaya ina-accept. Pero sabi ko nga, hindi guarantee ngayon kasi may mga experience na naging member, bumalik sa Katoliko eh. So yun ang danger doon eh. Kaya mayroong means of graces para mas lalong mag-grow yung kanyang faith. At doon mas mapapakita na kaya na mayroong perseverance, nagpapatuloy sa pananampalataya. Yes, maraming pinagdadaan ng trial, subo, kaya ng Christian kanina, may mga bagyo ng pananampalataya, sinusubok ang pananampalataya. Pero dahil na may mga kaparaanan ng biyaya, sa isa din sa Diyos, kaya mayroong local church na hindi magagawa yung secular church. Sabihin, hanapin mo. Hanapin mo ba yung mga genuine? O sige, gamit tayo dito. Kainan tayo, tapos mag-aaral natin hindi. Kaya naglagay ang Diyos ng local church para doon pangalagaan. At dahil ang nasa Vico Adrian, na halo yan. Kaya nga sa mga picture, challenge din ko, hindi dapat mawala ang challenge sa mga bago na dumagalo. Kasi hindi naman lahat marami ng pantay ng church. So, mapapakita lang, dahil sinasabi ni Peter, sa 2 Peter chapter 1, na yung tinanggap ng mga apostol na pananampalataya, ay tinanggap din natin. Kasi sabi nga, Katulad din. katulad ng tinanggap ng mga apostol. Opo.
Sabik na po ako eh. Hindi po. Kaya sabi ko, pahinga ka. Pero hindi po ako eh. Ito, pakinggan ko ninyo. Simon Pedro, 2 Peter chapter 1. Simon Pedro, alipin at apostol ni Kristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Sumaganawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan ng pagkakilala sa Diyos at kay Kristo. Pinagkaloob sa atin na kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging mga Diyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Kaya din niya pinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukan na sasalibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Kaya papasok ang local church pagdating sa verse 5. Kaya tinuturuan tayo sa salita ng Diyos. Sabi, verse 5, at dahil dito, umipart na tayo dito. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil, ang pagpipigil, ang pagpipigil ng pagiging Diyos. At pagiging Diyos ng pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Take note ang verse 8. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Nay, sapagkat sino man wala ng mga bagay na ito ay bulag ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. That is a percent. Kaya na, therefore, lalong pagsikapan. So, kayo merong blue card. Ayun, opo. Hindi pwedeng, hindi ka, doon nga masasana, lalo, yung nakapasa doon sa evaluation na sinasabi natin hindi naman perfect. Doon makapatunayan kung magpipersevere ka habang ikaw ay nabubuhay hanggang sa marating mo ang talaga. Kaya wala pang dito. Salamat po, Pastor. So yan, okay na po, Pastor. Salamat po. Gaya na nasabi po natin, ang isa po ng nawanampalataya, nandoon yung kanyang desire na siya ay mapabilang sa iglesia. Ngunit alam po natin na yung salvation, sinabi dito yung salvation, ay talagang individual yan. Hindi po yan by any membership. No, hindi yan kung ikaw ay member ng CRC, ikaw ay ligtas na. Hindi po, individual yan. Kaya nga sinabi sa Acts 2:47, praising God and having favor with all these people, and the Lord was adding to their number day by day those who are being saved. So, dinadagdag po ng Panginoon sa iglesia yung kanyang mga iniligtas na. So, ano po yung nauna? Nauna muna yung pagliligtas. Pagkatapos iligtas, idadagdag sa iglesia. Na po? So, napaka-importante po nun. Kaya sabi ni Pastor Noel sa kanyang Christian Holiness, ito daw ay questionable yung kanyang kanyang pananampalataya kung ang isang nagsasabing mananampalataya ay binabaliwala niya yung iglesia. Because sabi dito sa Ephesians 4:6, there is one body and one spirit, just as you were also called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father, of all, who is over all and through all, in all. So ang punto po dito sa Ephesians 4:4-6, wala kang pwedeng ignore. Hindi mo pwedeng ignore ang God,
at Father. Hindi po natin i-ignore ang faith, ang baptism, ang Panginoon, ang banal na Espiritu. So kung hindi natin sila pwedeng i-ignore, yung one body rin po, hindi natin pwedeng i-ignore. Hindi pwedeng i-ignore ang iglesia ng isang tunay na mananampalataya. At yung pagpasok sa iglesia ay through yung sinasabing baptism. Kaya nga sabi dito, all believers in the New Testament as enabled by the Lord were baptized and incorporated into a local church. So ang punto po natin, there is no substitute company for membership of the local church. Kaya nga po sinabi natin kanina, mananampalataya na ako, kabilang naman ako sa Universal Church, hindi ko na kailangan ng local church. Hindi po. Or, meron pong ganito, ako ay kabilang sa, sabihin natin, sa singles group ni Brother Mark. No? So dahil kabilang na ako doon, o kung anumang sinasabing para churches o other organizations, hindi ko na kailangan ng local church. Hindi po. Napaka-importante po ng lokal na iglesia na in-emphasize na nga rin po ni Pastor Joey. Napaka-importante po niyan. Diyan lahat yung feeding ng word, higit sa lahat yung fellowship, no po, na mamaya dadaanan din natin, nandyan po sa local church. And then again, yung local church, yan po ay representation ng Universal Church. So ano pa po? The local church is divinely covenanted community. So ano yung covenant? Alam ko na, discuss ni Brother Mark to eh. Ano po yung covenant? Anong pagkainin sa covenant? Apo, divinely covenanted. No? Community. Yun daw pong local church. So may tipanan po. Ito ay hindi lamang sabihin natin isang membership, no po, na parang nagpa-member ka sa SNR at pwede mo nang gawin ang gusto mong gawin. Hindi po. Ito po ay may tipan. Ito po ay may mga, sabihin natin may mga batas, may mga alituntunin. At yung pong local church fulfills and perpetuates Israel as a covenant nation. No po? Na sinabi nga sa Galatians 6:16, upon the Israel of God. So hindi sabihin nating nawala yung Israel, no? Itinigil yung Israel, kundi yung local church, ito yung fulfillment nung pagpapatuloy nung Israel bilang isang bayan ng Diyos, no po? Hindi lang yung ethnic, no po? Although alam niyo po sa I think kung di ako nagkakamali, si John MacArthur yata is dispensationalist siya eh. So, naniniwala siya na yung all Israel, ethnic Israel will be saved. Talagang literal yon. Na iba pa yung Israel, iba pa yung church. According to different dispensations. Pero dito po, sinabi dito, upon the Israel of God. And I think sinabi din sa Romans 9 na not all Israel is Israel, no po? So tayo alam natin na yung Israel dati Old Testament sila yung favored by the Lord, which is ang mystery ng gospel is hindi lang sila yung maliligtas, kundi yung mga hintil din at yun talaga yung tunay na spiritual Israel, no po? So, sinabi pa dito, the local church is covenant with God, not personal sentiment. Sinabi sa Ephesians 4:1 na we have one God and Father of all who is over all and through all in all. So, ang local church po, sinasabi lang dito, ito ang nagtatagpo nito ay ang Diyos mismo. Na po? Hindi meron lang iisang katawan at isang espiritu na tayo ay tinawag, no po? At ito ay tipan natin sa Diyos. Hindi lamang ito tipan kung kanino man, kundi ito po ay tipan natin sa ating Panginoon. So nakikita po ba natin na yung importance ng local church? Na kung tayo man ay matagal nang uma-attend at tayo ay sabihin natin pinoprofess natin na tayo mananampalataya,
dapat nandoon po yung desire natin na mapabilang sa local church. Ngayon, mamaya titinan natin ano yung mga posibleng rason bakit ayaw magpa-member, which is ang talagang sabihin nating hindi naman stumbling block eh. I think, ano man tawag doon, yung parang nagbibigay sa kanila ng pag-alinlangan is yung word na covenant. Yung word na covenant eh. Dahil alam po natin, pag tayo ay nagpa-member ng church, mamaya po dadaan natin pero ina-advance ko na while we voluntarily submitted to the membership of the church, once we become a member, hindi na to basta membership lang, there's a covenant already. Kaya nga po sa ating constitution, nandoon yung mga tuntunin, 'di ba, yung mga rules, yung mga kailangan gawin ng isang miyembro. Hindi ka na pwedeng, dahil voluntary naman akong pumasok dyan, voluntary lang din kung anong gusto kong gawin. Hindi po. So mamaya titingnan natin yon. Pero iyon yung isa sa mga dahilan kung bakit ang isang tao ay ayaw mag-commit. Na po? Sige po, may tanong po. Opo. Opo. Opo, group of all believers po. Wala po, wala po. Yung po, lahat ng sinasabi ni Deacon Adrian, lahat po ng true believers, gagawin po talaga yun, pero manggagaling po sa lahat ng grupo. Opo. Ngayon, hindi mamatay yung mga Christian bago sila makonsider na kamiyempo na sila ng Universal Church. Basta true believer ka, Opo. kahit ako, kung pinagin mo yung true believer, kasama ako to. Opo. Pero yun po, ang siguro natin yung Universal Church, kamiyempo yan, lahat ng mga nagkakaroon. Mula noon, nagkaroon tunay. Siyempre, even the Old Testament says, kami from the Universal Church. Hanggang ngayon, hindi mo natunay. Pero hindi siya yung mga nakikita mo, invisible church siya. The local church is the visible church. The Universal Church, invisible siya. Composed of all believers from the old and the new. Yun na ano, Kaya only universal na. Kaya gagawin talaga sa lahat. kasi baka malito tayo sa local church at sa universal. Lahat ng membro ng universal church, all true believers from the past and ngayon, hanggang sa kanilang. Yung sinasabi yung invisible na church, Oo. hindi siya universal. Yung distinction po kasi, isa na po akong question sa inyo, is between the living and those that are in the intermediate state. Kaya nga po kinlaro ni Pastor Noel dito sa Hebrews 12:23, yung pair dito na General Assembly and Church. So merong General Assembly, which is yun yung kaiba yun sa church. And then to the spirits, sa uli, tanggalin ko lang yung linya, and to the spirits of the righteous made perfect. So etong the spirits of the righteous made perfect, ito yung mga nasa intermediate state, hindi na siya kabilang dun sa universal church. Ang universal church lang ay, sabi nga, they are the people of God on earth. Opo. So sinasabi lang natin, lahat mo ng mananampalataya ay tinawag sa iisang katawan ng Panginoon, lahat ng mananampalataya. Which is lahat ng buhay na mananampalataya. Ngunit kung sila ay pumanaw na at nasa intermediate state na ibang ano na po, ibang kapulungan na yon, nasa ibang assembly na sila. Kaya sinabi daw, the spirits of the righteous made perfect. Ito yung mga namatay na. Okay po?
So sabi po natin, babalik tayo. Yung imperative ng iglesia, una, they are voluntarily pledged. Ito po yung sinasabi ko kanina, membership by baptism or personal decision, believer baptism, not infants. So, dito po, sinabi, so then, those who have received His word were baptized. And that day, they were added about 3,000 souls. So, laking church ito, 3,000 souls. So, mga kapatid, una, yung covenant o yung church, yung mga mananampalataya, they are voluntarily pledged. So, hindi ito coercion, hindi ito pinilit. Sila ay nagkusang loob na magpamiyembro at gaya nga po ng proseso sa ating simbahan, sila ay sabihin nating ine-examine upang mapatunayan ang kanilang pananampalataya, kung sila ay totoong mananampalataya. At by their personal decision, sila ay binabaptismuhan. Again, laruin po natin, hindi po yung baptismo ang nakapagliligtas. Na po? Pero yun po ay isang ibinigay ng Panginoon bilang outward profession of our faith. Na po? Na kung tayo ay mananampalataya, tayo ay nagpapabaptismo. Dahil nasa Great Commission yun di ba po? Sabi, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So sinabi dito, very important, tayo, pinanghahawakan natin yung believer's baptism. Nang sabihin nun, na talagang yung mananampalataya na sila ay nandun na yung voluntarily, nandun na yung kanilang pananampalataya, sila lang yung nagpapabaptismo, hindi yung mga sanggol. Kasi yung mga sanggol po, hindi naman sila mapag-profess pa ng kanilang pananampalataya eh. So, madaming, actually even in the, baka sa Reform Circle, di ba po, or sa circle ng mga evangelical, meron din silang iba't ibang tayo dito. I think, si Sproul yata ay naniniwala sa covenant baptism ba yun? Faith of baptism. So, naniniwala siya doon. Pero tayo, ang binabaptize natin ay yung talagang believer na nakita at hindi yung mga sanggol na hindi naman natin matatanong. Ngayon, kung ang sanggol ba ay ligtas o hindi, yun po ay ibang usapan na. Pero ang isang usapan doon, ang salvation po ay nasa Panginoon. So, ilagay natin yun sa kamay ng Panginoon at hindi sa ating isipan na mapaglaro. Yung sanggol, explanation dyan si Pastor Roy, sa Confession of Faith na 1689, kasama sa ile, yung sanggol, totoo naman, pero hindi mo pwedeng i-declare. Halimbawa, pinamatay na sanggol, hindi na kilala sa Panginoon sa impyerno yan. Sanggol na, hindi pa naman pwedeng makakilala sa Panginoon. Ang isang term ng pwede natin sabihin para klaro, ilagay natin sa kabag-biyaya. Hindi tayo pwedeng mag-declare na ang bata ay napakamat, punta sa must say, sabihin, by grace of God, ibigay natin sa Opo. Meron ding ibang theological study, nakalimutan ko lang po yung exact chapter and verse, na sinabi kasi doon, yung mga infants, parang dineclare doon na they are innocent. So yung iba, yun yung pinangahawakan nila, kaya nilalagay nila na ligtas. Pero tama po si Pastor Joey na nasa kahabagan po ng Panginoon dahil sinabi naman salvation is from the Lord or is of the Lord. So, talagang ilalagay po natin sa habag at biyaya ng Panginoon. So, yes po, Sister Jem. Opo. Opo, marami talagang malalim na usapan tungkol doon. Dati nga may usapan pa na kahit yung mga kinuha nila yung sarili ng buhay,
Di ba po, yun ba ay ligtas o hindi? So, we cannot jump into conclusion agad kung sang side. Pero, ang alam natin na una, it's a sin, but a sin that was forgiven by the blood of Christ. So, nandoon tayo. Although, opo, isa pa yun. Oo. Tama po. Yun yung magandang punto din po yun na talagang yung kasoberanuhan ng Panginoon even sa kaligtasan dahil itinakda niya na sino tayo para tayo ang mag-judge kung ano yan, kung ligtas yan o hindi. Pero alam natin, syempre, sinabi rin po ng banal na kasulatan na yung walang pananampalataya sa Panginoon, alam natin po kung anong kalalagyan nun. So sige po, magpatuloy tayo. Ito, sinasabi nga po natin kanina, while membership is voluntary, so voluntary po yung membership, but once a member, one is covenantally pledged. So may covenant na, may tipanan na. So, kumbaga nag-escalate na yung iyong pagiging membro na hindi ka lang sabihin natin na, gaya nga po na sabi ko kanina, nagpa-member ako, pero dahil voluntarily, I will have it in my own terms, no? Gagawin ko kung anong gusto ko. Hindi po. Actually, kahit sa secular, hindi naman ganoon eh. Pwedeng sumali tayo sa isang membership, pero pag tayo ay naging member na, we need to abide by the rules, by the regulations. So, ganun din po ang iglesia. At pangalawa, yung iglesia po, yung local church, they are regularly gathered. Ito, napaka-importante po nito. Yung term na iglesia, yung sa Greek, nung ito ay in-exegete, na po, that means gathering together in my name. Matthew 18:20. Bakit po natin ina-emphasize ito, mga kapatid? Sa tingin niyo po, bakit kailangan natin i-emphasize na sa local church, ang imperative nito ay they are regularly gathered. Gathered. Mga kapatid, ibig pong sabihin, while dati nagkaroon ng pandemic, nag-online tayo, yun po ay hindi substitute. Sabi nga ni Pastor Noel, nung kanyang dinisas ito ay naging disruption sa church. So, wag po natin isipin na eto connected po to sa connected po to sa i-discuss ko mamaya sa mga pitfalls Wag po nating isipin na okay lang tayong mag-absent sa church kasi may online naman. No po? Hindi po ang church po, sabi to, for where two or three have gathered together in my name, I am there. Means yung iglesia o yung iglesia, it denotes assembly. Dapat po nandun tayo physically, mga kapatid. No, kasi tayo, kahit, especially sa corporate, no, sarap ng work from home, sa bahay ka lang. Pero wala pong church, church from home. Hindi po, mga kapatid. While nandun yung convenience natin, hindi po yun ang disenyo ng Panginoon sa kanyang iglesia. We should be regularly gathering, worshiping the Lord, no po? And sinabi ito, regularly. Hindi ito pabugso-bugso. I-consecrate ng Panginoon yung Sunday para sa Kanya. So out of the 7 days, binigay sa atin, 6 days you shall work, but yung 7th day, no po, that is consecrated to the Lord, which is in the New Testament, yun na yung naging first day where the believers gather. So, ibang usapin na naman yan kung perpetuating ba ang Sabat o hindi. Madaming diskusyon. Baka madadaanan ni Brother Mark sa kanyang Sunday school. Ngunit, mga kapatid, tandaan po natin, nandun yung physical gathering. Unless, again, by providence na hinder, pero hindi ito dapat maging kampanya tayo na okay lang ako mawala sa church dahil mag-online na lang ako in the comfort of my own home, no? And then ano pa po yung church? It is instructionally ordered.
church structure is based on teaching. So sabi dito, apostles, then prophets, evangelists, and then sa panahon po natin ngayon, di ba, yung evangelists and pastors and teachers for the equipping of the saints of the work of ministry, for the building up of the body of Christ. So, ang ibig lang pong sabihin na ang ating structure ng ating church ay nandoon yung order sa ating iglesia based sa salita ng Diyos. So, yung ating structure na nandoon ng elders, nandoon ng deacons, nandoon ng mga teachers, yun po ay galing sa salita ng Diyos. So, hindi tayo pwedeng mag-imbento ng struktura natin, no, na parang gagawin natin parang isang korporasyon ng iglesia at may mga sabihin nating dagdag o bawas na hindi 1 o'clock na pala. So, sorry po. Bilisan na natin. Pwede natin ipagpatuloy na lang sa tapusin ko lang po, i-continue natin kasi inabot na tayo ng 1 o'clock. So, sinasabi lang po dito mga kapatid, hindi naman pinagbabawal yung mga helping committee, di ba, mga church workers, hindi po. Pero ang sinasabi lang, ang church, ang structure niyan, galing din sa Panginoon. Which leads us to the next sa note na the teaching of the word is distinctive of the church from other companies. So, ang kaibahan ng iglesia sa anumang mga organisasyon is ang primary at sentro ng iglesia ay yung pangaral ng salita ng Diyos. Teaching of the word. And lastly, dito po sa imperative, no? Ito po ay divinely mandated. Church tasks are those defined by God. Sinabi po sa 1 Timothy 3:14-15, sinusulatan si Timoteo, I am writing these things to you, hoping to come to you before long. But in case I am delayed, I write so that you will know how one should act in the house of all God. Na po? So, ang church is divinely mandated, especially yung mga task, ito ay still galing sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, while meron tayong mga constitution, di ba po, meron tayong statement of faith, ang importante doon, lahat yun ay galing po sa salita ng Diyos. Kaya minsan, dapat din maging mapanuri tayo sa ibang iglesia. I mean, kung tayo ay eventually lilipat ng iglesia dahil sa providensya, tinan natin, ito bang mga ginagawa ng iglesia na ito ay nasa salita ba ng Diyos? So, yun yung una. At pangalawa po, since the tasks are defined by God, hindi po tayo pwedeng hindi sumunod. Di ba po? Hindi natin pwedeng sabihin natin na baliwalain o maliitin o pwede naman magtanong, klaruhin, pero hindi para i-deny. Kasi ito po ay galing sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, ang delikado ngayon is covenant commitment is the missing ingredient in many churches today. So, dyan po tayo magtatapos, mga kapatid. May ibang part pa, pero sa next Sunday po natin i-discuss. Pero, ito po, beware, covenant commitment is the missing ingredient in many churches today. Mga kapatid, kaya lagi po natin, kung natatandaan nyo, lagi natin pinagpipray sa ating congregational prayer, pastoral prayer. Ano po, yung commitment ng mga member. Kasi, marami pong mga iglesia ngayon is, yes, they are members, pero yung covenant commitment na sumumpa ka sa harapan ng Panginoon, nawawala. No po, na yung nineneglect mo yung regular gathering, yung Lord's Day, no? Ikaw ay hindi nagpapasakop sa mandato ng iglesia. Wag po tayong pumunta doon, mga kapatid. Nawa mapaalalahanan po tayo, ma-convict tayo na kung tayo ay una, nagsasayang mananampalataya pero ayaw magpasakop sa iglesia, magpasuri po tayo sa Panginoon. Pangalawa, tayo ay mananampalataya, tayo ay membro ng iglesia, hindi po yung membership, okay na to, member na ako, yun lang. Hindi po, meron po tayo ay binigyan ng kakayanan ng Panginoon
tayo ay binigyan ng talento ng Panginoon upang gamitin sa kanyang katawan. Kaya nga iba't ibang parte ng katawan tayo eh. Meron po tayong use. So hindi pwedeng tayo ay floating lang, no po? Na sabi nga ng mga kabataan ngayon nonchalant lang. Hindi po. Meron po tayo dapat na active na participation sa ating iglesia. Kaya challenge po yun lahat sa atin. Mula elders hanggang covenant members, lahat po yun ay tatamaan tayo mga kapatid. So yun lamang po. Pagpatuloy po natin, mag-break na tayo kasi overtime na tayo. Yung questions po, i-park na lang muna natin. Next week po natin balikan. Okay po. Sige po, kung since 1 o'clock na, tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa aming mga napag-aralan na ang inyong iglesia, Panginoon, ay siyang sentro bilang pangkalahatang kasangkapan na inyong ginagamit upang kami ay humakbang ng may kabanalan. Alam po namin, Ama, na hindi po namin pwedeng kaligtaan ito, hindi po namin ito pwedeng baliwalain, hindi po kami pwedeng maging magsulo, and at the same time, hindi rin kami pwedeng corporate lamang, kundi kailangan parehas po nandoon. Kaya tulungan po kami, Ama, na alam po namin na kayo ang gumagawa sa amin to will, Panginoon, and to work. And it's only by your grace, Father God. Ngunit dapat makita po namin na kami ay accountable, kami ay responsible, Panginoon, sa inyong harapan upang gampanin ang mga tungkulin namin, especially po kung kami ay miyembro ng aming iglesia. Kaya, Ama, tulungan niyo po kami sa aming mga commitment. At kung ano man po mga alindangan, Lord, upang naumahad lang, ay nawa makita namin ito bilang hindi ninyo kalooban, Panginoon, at pagsulungan sa inyo, at nawa ito ay pagsisihan namin at kami po ay magpasakop sa aming iglesia. Salamat po, Ama, sa mga salita ninyo na nagko-convict sa amin. And Lord, we also pray sa mga pagkain namin, pagsasalusaluhan. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin na hindi nyo lamang po kami ninonourish spiritually but physically as well, Father. Kaya salamat po, Panginoon. I-bless nyo po ang mga pagkain namin at sa lahat po ng aming gagawin, kayo ang maluwalhati, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay i-arrange po natin ang ating at mag-break na po tayo.